kang malungkot. Lahat tayo ay nagkakamali sa isang pagkakataon o sa isa pa. Tama si Jiraya, Mikel. Sa tingin ko, lahat tayo ay nagsisikap na makita ang tanda na yun. Pero sigurado ako sa pagkakataong ito. Ginamit ko ang lahat na magagamit ng mga instrumento at impormasyon. Nagkalkula ako ng tama o kaya naisip ko. Ayos lang, Mikel. Tayo ay sinanay ng matalinong astronomer, ngunit tayo ay tao at nagkakamali rin. Kung gaano ko talaga gustong maging tama, gaano katagal na nating hinahanap sa langit ang bituin. Simula nung tayo ay pinanganak, alam ng ating mga ama at kanilang mga ama kung ano ang ipinahayag ng mga aklat ni Moises tungkol sa bituin. Mabuting bagay na dala nila ang mga aklat ni Moses noon sila ay dinala rito sa Babylonia bilang mga bihag mula sa lupain ng Kanaan. Talaga, paano pa natin malalaman na ang isang bituin ay magpapahayag ng pagdating ng hari? Naghintay tayo sa haring ito ng maraming taon. Ang ating mga ama ay pumunta sa kanilang mga libingan upang hanapin ang bituin. Iniisip ko kung tayo'y magiging tulad nila, ay mamamatay bago natin makita ang hari.
Sinasabi ko na isasabi natin ang lahat ng mga bagay at maghintay sa Diyos na iyayag ang pagdating ng hari sa kanyang paraan at sa kanyang panahon. Ngunit kung hindi tayo titingin, paano natin malalaman? Malalaman natin, hindi itatago ng Diyos sa atin ang kanyang plano. Tama si Jiraya. Sinusubukan nating maghanap ng bituin na wala doon. Kapag nakita natin ito, malalaman natin. Ama, halina po kayo, dali. Ano ba yan, anak? Isa pong maliwanag, magandang bituin na nagniningning sa itaas ng abot tanaw sa kanlurang kalangitan. Ruel, napagdaanan na natin ito dati. Ngunit ito po ay kakaiba. Tulad ng huling bituin na nakita mo ay iba? Hindi ko po alam na ang dalawang planetang malapit sa nanakahanay ay maaaring magningning ng napakaliwanag. At paano naman ang gumagalaw ng bituin na nakita mo? Oo na po, ang kometa ay hindi po isang bituin. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, ito po ay isang bituin. Kaninong instrumento ang ginamit mo para mahanap ang bagong bituin na ito? Hindi po ako gumamit ng instrumento. Nakikita ko po ito sa aking dalawang mata. Nakakita ka ng isang bituin na walang tulong ng anumang instrumento? Ama, pupunta po ba tayo para makita po ninyo? Sige na, kung ito ang magpapasaya sa iyo, pupunta ba kayo, Ambri, Mikael? Siyempre, hindi ko ito palalampasin. Ganon din ako. Siguro matatawag natin itong bituin ni Ruel. Hindi ang nagniningning na bituin ni Ruel. Ama, Sige, mga kaibigan, ireserba natin ang paghatol hanggang makita natin. tingnan po na po. Ang bituin! Hindi ako makapaniwala. Ganon din ako. Tingin mo ba ito ang kanyang bituin? Ito na nga. Wala pang nangyari sa langit na ganito. Naniniwala ako na ito ang tanda mula sa Diyos na hinihintay natin. Nandito ang hari. Walang ibang makapagpaliwanag dito.
po ang gagawin natin ngayon, Ama? Wala tayong gagawin. Gayunpaman, sila Mikel, Amri, at ako ay magbiyahe ng kaunti. Sundan namin ang bituin na iyon hanggang matagpuan namin ang bagong hari. Sasama rin ako. Kailan tayo aalis? Mas maaga, mas mabuti. Hindi po ako makakasama? Bakit po, Ama? Mahaba ang biyahe, anak. Hindi ako sigurado kung handa ka na para sa ganong paglalakbay. Kakayanin ko po, Ama. Alam ko pong kaya ko. Anak, magiging mahirap ang paglalakbay. Ngunit, Ama, una ko pong nakita ang kanyang bituin. Tama siya, Jiraya. Si Ruel nga ang nakakita ng bituin. Tama lang na makita niya ang hari. Sa palagay ko ay tama ka. Kung ganon, ay naayos na, tayong tatlong pantas at ang anak ng isang pantas ay pupunta upang bisitahin ang bagong silang na hari. Alis tayo kinabukasan sa pagsikat ng araw. Salamat po, Ama. Hindi na po ako makapaghintay. I'm taking a trip to a far-off land. I see things that I never had. Across the desert and over hills, I'll go with my father in a camel caravan. Yes, I'm taking a trip and I can't wait. My bags are all packed and waiting by the gate. But the most important thing and the best I have to bring is my gift of gold to give to the king. I'm taking a trip to see the king. I have seen the stars brightly shining. The star will follow wherever it leads, and will not return until we see the new world king. Yes, I'm taking a trip and I can't wait. My bags are all packed and waiting by the gate. But the most important thing and the best I have to bring is my gift of gold to give to the king. It's the most important thing and the best I have to bring is my gift of gold to give to the king. Kamusta ka, anak? Mabuti po, Ama. Nagagalak na po ako sa paglalakbay na ito. Ako ay mas malayo sa kanluran kaysa sa ilog Euphrates. Saan po kaya tayo aakain ng bituin? Sa pagkakaalam ko, ito ay nasa isang lugar sa ibabaw ng lungsod ng Jerusalem sa lupain ng Kanaan. Nabasa ko po ang tungkol sa Jerusalem. Ito po ang matandang kapitolyo ng mga Hudyo. Malayo-layo po yun dito. Hindi po ba, Ama? Oo, anak. Sana makayanan mo ito. Opo. Ipapakita ko po ba sa inyo ang dadalhin ko sa hari? Ang iyong dalawang gintong barya? Anak, sigurado ka ba? Hindi po ba nararapat lang na magbigay ng mga regalo para parangalan ang isang hari? Ito po ang pinakamahusay na mayroon ako. Ako ay tiwala na ang bagong hari ay lubos na malulugod. Aalis tayo sa umaga, kaya magpahinga ka na. Opo, Ama. Magandang umaga sa iyo, Amri. Magandang araw, Jiraya. Hindi ka pa mukhang gising. Bueno, alam kong gising ako dahil hindi pa ako natutulog. Ano?
wala kang tulog? Hindi ako makatulog simula nang makita ko ang bituin. Ikaw at ang anak ko ay pareho. Ngayon, nasa si Miguel? Parating na ako. Ang kamelyong ito na may pasanin ay hindi gaanong matulungin ngayon. Kaya pala, medyo mabigat ang karga niya sa kanya. Sinabi mo na maganda para sa 30 araw na paglalakbay. Ang maaari kong idagdag ay medyo mahirap na gawin sa isang araw at kalahati. Halika, Mikel. Hindi naman ito masama. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na ang iyong mga kasambahay at mga aliping lalaki ang gumawa ng karamihan sa pag-iimpake para sa iyo. Tama ka. Mayroon din palang ilang mga kapakinabangan ng pagiging isang matalinong astronomo dito sa Babylonia. At ganyan din ang mapagkumabang espiritu. Ruel, handa ka na ba? Handa na po, Ama! Magaling. Nakahanda na tayong lahat. Maglakbay tayo sa abot ng ating makaya araw-araw. Pipigilan tayo ng araw ng disyerto na maglakbay ng napakalayo sa oras ng liwanag ng araw. Gabi-gabi, hanapin natin ang kanyang bituin at gagawa tayo ng mga pagkasaayos ng ating direksyon kung kinakailangan. May tanong ba kayo? Wala na. Kung gayon, bago tayo magsimula, hilingin natin sa Diyos sa langit ang kanyang tulong sa paghahanap na ito. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sinasamo namin sa iyo na pagpalain mo kami ang iyong pabor sa paglalakbay namin upang makita ang bagong hari. Naniniwala kami na ipakita mo sa amin ang kanyang bituin, ang bituin na pinangako sa aklat ni Moses. Naniniwala ang aming mga ninuno na darating ang araw na magpapadala ka ng isang hari ng mga Hudyo. Kahit na nakakalat sa ibang bansa, iniintay ng iyong mga tao ang araw na ito. Inaangad namin ang inyong patnubay at ang iyong pangangalaga habang naglalakbay kami upang makita ang hari. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tayo na! Tara na't simulan na natin ang paglalakbay. Over the hills and valleys they travel, watching the stars as he led them along, leaving their land in search of a child. Go onward the days and the nights. Go along, led by the star that shone from afar. The men journeyed eastward to see the new king. The star led the way by night and by day. It led them directly to the place of the king. Their face the
Napakagandang lungsod! Tingnan niyo po, Ama. Naroon ang templo ni Solomon na inyo pong sinabi sa akin. Sa katunayan, ang templo ni Solomon ay nawasak kaagad pagkatapos na ang mga Hudyo ay pumalag at nabihag. Dahil po sa kanilang kasalanan, ito po ay bahagi ng paghatol ng Diyos. Tama ka, Ruel. Pagkaraan ng maraming taon, maraming Hudyo ang bumalik at muling tinayo ang lungsod, kasama na ang templo. Ngayon, nasaan sina Amri at Mikel? Papunta na po sila. Medyo mabagal po ang lakad nila kaysa sa atin, Ama. Marahil ikinasisiya nila na ang mga tanawin ng Jerusalem. Hindi po sa tingin ko, Ama. Nang iwan po natin ang mga hayop sa kwadra, narinig ko pong sinabi ni Amri kay Mikel na nananakit ang buong katawan niya. Nananakit? May narinig ba akong nagsabing nananakit? Ang 28 araw sa likod ng isang kamelyo ay isang tunay na karanasan. Isang medyo masakit na karanasan. Kung hindi lang natin nakikita ang bituin tuwing gabi, umuwi na sana ako ilang araw nang nakalipas. At sinabi po ninyo na ako ang hindi makakayanan ng paglalakbay. Ganon din ako. Pero napakahusay mo at masaya ako nakasama kita. Ngayon, tatanungin ba natin kung saan natin makikita ang bagong hari? Paano natin malalaman na nandito siya? Dinala tayo ng kanyang bituin sa Jerusalem. Hanggang hanapin natin siya. Pagmanin mo, Ginoo. Naglakbay kami ng maraming araw mula sa Babylonia upang magbigay-pugay sa bagong silang na hari ng mga Hudyo. Maaari mo bang sabihin sa amin kung saan namin siya makikita? Bakit kanya tinawanan, Jiraya? Hindi ko alam, Amri. Ginoo, nasaan siya na pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin at dinala kami dito. Naparito kami upang sambahin siya. Maaari bang kaming tulungan? Huwag. Pakiusap. Huwag kang umalis. Ama, bakit po ang mga taong ito ay ayaw tayong tulungan? Hindi ako sigurado. Ngunit ang totoo ay lumalabas din. Anong ibig mong sabihin, Jiraya? Tumingin ka sa paligid. Tinuturo at tinitingnan tayo ng mga tao na parang nandito tayo para manggulo. Dumating lang po tayo para makita ang bagong hari. Bakit po kailangang malikalik sila? Akalain mo, lalo na dito sa Jerusalem, matutuwa ang mga tao na ipakita tayo sa bagong hari ng mga Hudyo. Akalain mo, Miguel? Mukhang kinakabahan ng buong lungsod. Ako rin po, Ama. Bakit ganun, anak? Hindi ko po gusto ang mga tingin ng mga lalaking iyon na papalapit sa atin. Hindi sila mukhang palakaibigan, di ba? Mukhang hindi sila nandito para tanggapin tayo sa Jerusalem. Magandang araw, mga Ginoo. Galing kami sa silangan. Hinahanap namin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bituin mula sa aming sariling bayan at ginawa ang mahabang paglalakbay na ito upang sambahin namin ang bagong hari. Herodes, ang hari, kinararangal namin makilala siya. Jiraya, bakit gustong makita tayo ni Haring Herodes? Baka may alam siya tungkol sa bagong hari. Parang wala tayong pagpipilian. Kung gusto ni Haring Herodes na makita tayo, makikita niya tayo. Strangers are in town, they're looking for a king. All the town is talking of the news they bring, but they're quite mistaken, they will search in vain. There is only one king, and here is his name. I am the king, tell it far and near. Here it is the name that everyone should fear. I'll not share my glory with another man, for I am
the ruler of this land. Newborn king is what they're telling me. I will not believe it until his face I see. Who and where this king is, I have got to know. If he is alive, I will worship him also. I am the king, tell it far and near. Here it is the name that everyone should fear. I'll not share my glory with another man, for I am the king, the ruler of this land. I am the king. At kayo mga lalaking pinag-uusapan ng lahat ng mga tao sa Jerusalem tungkol sa isang bagong hari, Ito ay totoo, mahal na hari. Kami ay naglakbay mula sa silangan upang sambahin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. bakit kayo maglalakbay ng ganito kalayo at napakalaking gastos para lang makita ang isang bata? Hindi lang basta bata, mahal na hari. Sa loob ng maraming taon, ang aking bayan, ang mga Hudyo, ay naghihintay sa pagdating ng haring ito. Ang kanyang pagdating ay pinaprofesiya at naniniwala kami na ang bituin ay isang tanda mula sa Diyos na hari ay isinilang. Pero ako ang hari dito. Nakikita niyo ba? Nakikita namin ito mula sa aming tinabuang bayan sa kabila ng disyerto. Sandaling natukoy namin ito ay talagang isang mahimalang patandaan na ganda kami para sa aming paglalakbay. Nakikita ko. Bueno, kumonsulta ako sa sarili kong mga astronomo at tinanong ko sila tungkol sa bagong haring ito. Sinabi nila sa akin na ang isang propetang nangangalang Micah ay sumulat na ang bayan Bethlehem ang magiging lugar ng kapanganakan ng bagong pinunong ito. Sa Bethlehem, mahal na hari, malayo ba yun sa Jerusalem? Ito ay halos isang araw na paglalakbay sa timog. Hindi ka magkakaroon ng problema sa paghahanap ng lungsod. Ito ay isang maliit na lugar lamang. Halos hindi ito lugar para sa kapanganakan ng isang hari. Paumanhin, mahal na hari. Sige, hanapin ninyo siya at umalis na kayo. Ngunit, pakiusap, kapag nahanap nyo na siya, bumalik kayo sa akin at ipaalam nyo sa akin kung saan siya matatagpuan upang sambahin ko rin siya. Sigurado, mahal na hari, sumayin niyo ang Diyos. Oo, sumaakin din ang Diyos. Ama, paano po natin mahanap ang bagong hari pagdating natin sa Bethlehem? Hindi naman siguro magiging mahirap iyon. Mula sa sinabi ni Haring Herodes, ang Bethlehem ay hindi isang lungsod na matao. Tiyak, ang sino mang naninirahan doon ay maaaring magpakita sa atin sa bagong hari. Paano kung tingnan natin ang pinakamagandang bahay sa lungsod? Sigurado ang bagong hari ay ipinanganak sa isang maayos at marangal na lugar. Oo, Mikel. Naisip mo ba, ang isang hari ay pinanganak sa ibang lugar? Tingnan niyo po, Ama! Ang bituin! Muli itong nagpakita sa atin at talagang nagniningning. Ito ay isang lugar sa tibok. Halina kayo, mga kasama. Pupunta tayo sa Bethlehem.
si Herodes. Ito ay isang lugar na malayo o liblib. Dinala tayo ng bituin dito, Amri. Ikaw at si Mikel ay pumunta doon. Dito kami bababa ni Ruel. Kapag nagawa na namin ang aming paghahanap, magkikita tayo, pabalik dito at iulat ang ating mga natuklasan. Ngunit Ama, ang bituin ay direktang nagniningning sa ibabaw ng bahay na iyon. Tingnan niyo po! Nagpakita na ito na isang partikular sa lugar, hindi ba? Ito nga, Jiraya, direkta tayong dinala ng Diyos sa hari. Hali kayo, tayo ay lumakad na. Ang bagong panganak na hari ay nasa bahay na iyon. At salubungin natin siya. Jiraya, ano ang tingin mo sa bituin na ito? Anong ibig sabihin mong, Mikel? Maraming araw at gabi ang nakalipas. Nakita natin ang bituin mula sa ating bansa. Daan-daang milya mula rito. Dinala tayo ng bituin sa Jerusalem, hindi sa Bethlehem. At ngayon, ay muling lumitaw at nagniningning ng direkta sa isang lugar kung saan nakatira ang bagong hari. Bakit walang nakakita sa bituin na ito? Hindi ko mapaliwanag iyon, Mikel. Ang alam ko, ang Diyos ay nagpahayag sa atin na ang hari ng mga Hudyo ay sinilang. At ipinakita niya sa atin kung saan natin siya matagpuan. Sinasabi mo bang tayo lang ang nakakakita ng bituin? Naniniwala ako na iyon ang totoo, Amri. Sa lahat po ng tao, tayo ang pinili ng Diyos. Nandito na tayo, Jiraya. Inaasahan ko ang isang magandang lugar kaysa dito. Ibig kong sabihin, ito ay isang komportabling bahay. Pero inaasahan ko ang isang bagay na iba. Isang bagay na mas detalyado. Paumanhin, Ginoo, ngunit naglakbay kami ng maraming araw mula sa silangan upang makilala at sambahin ang bagong silang na hari. Dinala na kami sa bahay na ito. Narito ba ang bata at kung gayon, maaari pa kaming pumasok at makita siya? Salamat. Salamat, puting Ginoo. Ito ang aking anak na si Roel. At ito ang aking mga kasama sa paglalakbay, sina Mikel at Amri. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan, Ginoo? Kinagagalak kitang makilala, Jose. Jose, saan namin mahahanap ang bagong hari? Ama, dito po! Nahanap ko na po siya! Ang batang iyon ang unang nakakakita lagi. Ito po ang kanyang ina, si Maria. At naroon po ang bagong hari. Pagbati sa iyo, Maria. Ang ganda ng batang ito. Mukha siyang kalmado. Mukhang mapayapa. Sobrang normal. Roel, bakit mo sinabi yan? Paumanhin po, Ama. Parang sinabi po ni Mikel, naasahan ko po ang isang maharlikang bahay, maharlikang damit, mga tagapaglingkod. Mukha lang po kasi siyang katulad ng ibang bata. Ang hari ng mga Hudyo ay dumating ng mapagkumbabang at maamo. Roel, Jose, ano ang pinangalan mo sa kanya? Jesus? Ang ganda ng pangalan. Kailan ko po pwedeng maibibigay sa kanya ang aking regalo, Ama? Ngayon, pwede at mas mainam, anak. Jose, Maria, mayroon akong regalo na nais kong ihandog sa inyo sa bagong hari. Ang mga gintong barya ay ibinigay sa akin bilang isang regalo. At gusto ko ngayong ihandog ang mga ito sa hari. Ito ay hindi gaano, ngunit ito ang pinakamahusay na mayroon ako. At narito ang ilang kamangyan. At isang regalo ng Mira. Jose, ang mga kaloob na ito ay aming mga paraan pagkaparangal sa bagong hari. Sa aming lupain, ang mga bagay nito ay napakalaga at pinapakita namin ang aming pagpupugay sa bagong hari. Sa pamagitan ng mga paghahandog na ito sa kanya, mangyari nawang tanggapin ninyo ang mga bagay na ito para sa kanya at gamitin
ang mga ito sa anumang paraan na kailangan ninyo. Salamat sa pagpahintulot sa amin na makita si Jesus. Kinararangal namin makilala ang Hari. Kami ay umuyoko at sa mapagkumapang paggalang sa harap niya. Halina na kayo, mga kasama. Dapat tayo umalis na. Sa lalong madaling panahon po, Ama, ikararating lang po natin. Dumating tayo upang salubungin ng Hari. Nakita natin siya, pinangaralan, at sinamba siya. Iniharap natin ang ating mga regalo sa Kanya. At ngayon ay kailangan nating umuwi. Makakahanap tayo ng mga tuluyan dito sa Bethlehem ngayong gabi. Sa umaga, maglalakbay tayo sa Jerusalem at sabihin kay Herodes kung saan niya matagpuan ang bagong hari. For this day to come, I had waited. When my eyes
the King. Humbly I do bow down before Him, and with grateful heart my gift I bring. I have seen the King. I have seen the King in a small humble home in Bethlehem. I have seen the King. I have seen the King. He was born to give life to all men. How I long to tell every person where the promised King has been born. Others then could come forth to worship and bow to the King, on Him adore. I have seen the King. I have seen the King in a small humble home in Bethlehem. I have seen the King. I have seen the King. He was born to give life to all men. Jesus will return home to heaven when His work on earth is fully done. Yet He has left us a promise that He will come back to claim His own. I shall see the King. I shall see the King. When the trumpet shall sound, His face I'll see. I shall see the King. I shall see the King. I'll be with Him for eternity. I shall see the King. I shall see the King. When the trumpet shall sound, His face I'll see. I shall see the King. I shall see the King. I'll be with Him for I shall see the Gumising, mga kasama. Ruel, oras na para gumising. Anak, sila namang magandang araw para sa paglalakbay. Marami tayong gagawin bago tayo umalis. Jiraya,
Ano iyon, Mikel? Para kang nakakita ng multo ah. Jiraya, ako ay nagkaroon ng isang kakilakilabot. Ngunit napakagandang panaginip kagabi. Ako rin, Mikel. Ama, nanaginip din po ako. Ganon din na naman ako. Malamang, ito'y dahil sa kinain natin. Halika kayo, gawin natin ang dapat ating gawin. Hindi, sandali lang, Jiraya. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong panaginip. Para bang si Yahweh mismo ang nakikipag-usap sa akin. Sinabi mo bang si Yahweh? Nasa panaginip ko rin si Yahweh. Nagsalita ba siya sa iyong panaginip, Amri? Oo, binalaan niya ako na huwag nang bumalik sa Jerusalem. Ganon din ang tungkol sa aking panaginip. Sinabi ni Yahweh na gusto ni Herodes na patayin ang bagong hari. Tapos pare-pareho tayong nanaginip ng panaginip. Ganon rin ako. Ikaw din, Jiraya? Ama, bakit wala po kayong sinabi? Akala ko isa lang itong sa mga nakakatuwang panaginip ko. At paano na ngayon? Naniniwala ako na si Yahweh ay nagsalita. Mga kasama, hindi na tayo dapat bumalik sa Jerusalem. Ngunit Ama, paano naman po si Herodes? Kailangan niyang mahanap ang bagong hari sa kanyang sarili. Uuwi tayo sa daan patungong timog. Maaring tumagal ng kaunti, ngunit magiging ligtas tayo. Sa palagay mo ba ay hahanapin tayo ni Herodes? Hindi ko alam, Amri. Posible ang isang bagay na alam ko ay ito. Nakita natin ang hari at uuwi tayo ngayon sa ibang daan. Sa tingin ko po, lahat tayo ay uuwi ng iba na, Ama. Muli, ang binata, tama ang binata. Halika kayo na. Mga kasama, oras na para umuwi.
po'y nagpapasalamat sa ating choir at sa ating pong mga musicians, sa ating conductress, Sister Beth, ating pianist, Sister Janelle. But before we end ang ating program ngayon, ang pamagat to see the King. At yun yung kwento, di ba? Nahanap nila yung hari, nakita na nila. At ang ibig sabihin, ang point, dumating na siya. Dumating na siya at yung hari na yun, binigay yung buhay niya para tayo po ay iligtas. Upang tayo po ay huwag mapunta sa impyerno. Yung hari na yun, namatay para sa atin. Yung hari na yun ay nais tayong iligtas. Tayo ba'y nagpasakop na sa Kanya? Tayo ba'y lumapit na sa Kanya? Yung huling inawit ng choir, totoo po yun. Alam nyo, pag kayo nanampalataya sa Panginoon, babaguhin ng Lord ang inyong buhay. Siguro meron sa atin dito. Sawa na kayo sa buhay ng kasalanan. No? Gusto niyo magbago, hindi niyo ako kaya, hindi kayo makaalis. Wala kayong lakas. Hindi talaga natin kaya. Pero dumating na yung hari na kayang baguhin ang iyong buhay. Pero kailangan lumapit ka sa Kanya. Maging handa ka na talikdan ang iyong mga kasalanan at manampalataya sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Kung di mo pa nagagawa yon, nawa ngayong gabi, lumapit ka sa hari. Hari na namatay para sa iyo at muling nabuhay. At handang baguhin ka kung ikaw ay lalapit sa Kanya sa pananampalataya. Sa ating mga mananampalataya, palalahanan tayo dun sa awit kanina na yung hari ay babalik. Di man natin nakita nung siya ay baby, pero babalik siya. At siya po ay maghahari sa mundo na ito. At tayo po'y maghanda. Bilang Kristiyano, handa ka na ba pagdating ng Panginoon? Tayo po ay remind na maging faithful kung tayo po ay napalayo sa Panginoon, bumalik tayo sa Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, nawa tayo datnan niya na nagtatapat at naglilingkod sa Kanya, siya na pumanawag mula sa langit upang mamatay at mabuhay at upang tayo iligtas.
Amen. Salamat sa Diyos sa awit na yan. At nawa tayo po, ang maging response natin ay sambahin ng Panginoon. Tayo po yung mag-pray. Lord, ganun po ang aming gagawin ngayon. We're going to worship you bilang aming hari, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pong pag-ibig sa amin na gaya po nung inawit kanina na hindi po namin kaya unawain bakit kami po ay minahal mo, Panginoon. We thank you and we praise you, Panginoon. We pray na kami po ay maging tapat sa iyo. Nalangin kami, Panginoon, na pagbalik ng aming hari ay matagpuan kaming tapat. We're praying, Lord, sa aming po mga kaibigan, mga mahal sa buhay, hanggang ngayon ay marahil hindi pa rin po nakapalataya sa Panginoong Yesus. Nanalangin kami na hindi po maging uli ang lahat para sa kanila. Nalangin kami na gaya kung paano mo kami binago dahil sa biyaya ay ganun din sila. Nanalangin kami, Panginoon, na makilala rin nila yung hari na dumating na namatay para sa kanila na buhay. Kami naman, Panginoon, mga believers ay mamuhay sa pagsamba na ikaw po aming kilalanin bilang aming Panginoon sa araw-araw namin bubuhay. And Lord, we thank you and we pray na mga salita na nahayag, salita ng Diyos through singing, through the choir, ganoon din po sa preaching. We pray na patuloy niyo po itong gamitin sa aming po mga puso. Nagkapasalamat kami sa bawat bisita na nandito. Salamat po sa bawat nag-imbita. Salamat sa bawat choir members sa nag-lead sa choir. Ganoon din po sa aming pianist. Salamat po sa mga nangasiwa sa technical, sa mga nag-narrate, mga umawit na bata. Maraming salamat, Panginoon. At ano man po magandang bagay na nangyari ngayong gabi, ito'y dahil sa iyo. Binabalik namin ang papurit pa sa salamat sa inyo at kayo po ang magpaspas sa may pasamantalang pag-iwahiwalay. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Tayo ba'y tapos na po, mga kapatid? Ang iba sa inyo, kinabahan nung pumunta ako kasi pa magsasolo si Pastor. Hindi ba po, pang mahal na araw itong boses ko. But ngayon po, gusto po natin na kilalanan din po ang ating pong choir. Sila po yung nag-practice din po ng matagal-tagal po, ano. At papasalamat tayo, gusto natin appreciate yung paglilingkod sa Panginoon. Mari po ba natin sila na palakpakan bilang appreciation po sa kanila. Salamat tayo. At yan din po, gusto po natin kilalanin ang ating po pianist, si Sister Janelle. Sister Janelle. At ganoon din po ang ating mga boses sa likod ng mga naglalakbay. Ano, pag nakikita ko tuloy itong mga tungay, iba natin ko. So ngayon pupunta, si Brother Dennis, Brother Israel, Brother Pastor Long, si Brother JR, tsaka si Brother John Moore. No, palakpakan po natin sila. Sa lahat ng gustong kumapita sa kanila, meron kayong mga voice over na pangailangan. Ako po ang manager niyan. At ngayon din po, ating memba para sa ating doctors. Thank you din sa mga nangasiwa sa technical, sa mga ilaw. Salamat po sa inyo. At of course, ang ating pong doctor, Sister Beth. At po siyang at ako naman po bilang producer. Wala akong kalalaman dito. So, muli po, sa ating pagkatapos, maraming salamat sa bawat bisita nyo dito.
mas naging special po ang gabi ito dahil sa inyo. At thank you sa lahat na nag-invite. Nawa, makita tayo sa susunod na ating kantata. At sana po ay makabalik yung ating po mga bisita dito. At again, kung meron kayong tanong sa napakinggan nyo kanina or sa awit or sa preaching, reach out lang po kayo o magitan ng nag-invite sa inyo. If you want Bible studies sa inyong mga bahay, free Bible studies anytime na gusto ninyo, araw at time, pakisabi lang sa amin at malugod po namin gagawin yun sa abot po ng aming mga kaya. So, hayaan po niyo akong sa mga pinakauna po pati sa inyo ng Merry Christmas at nawa ay tayo po ay magkaroon ng masayang celebration, lalong-lalo na dahil dumating na ang hari, nawa magpasakop tayo lang sa kanya. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Picture taking daw po kayo.